Magandang araw mga bata! Muli ako si Mrs. A at nandito na naman ako upang ituro naman sa inyo ang unang paksa para sa ikatlong quarter ng AP10, mga kontemporaryong issue. Ang unang paksa ay pinamagatang konsepto ng kasarian. Ang pinakamahalagang kasanayan sa pagkatutong nais maisakatuparan sa lesson video ito ay ang natatalakay ang mga uri ng kasarian o gender at sex at gender roles sa iba't ibang bahagi ng daigdig. Mula dito ay inaasahang maisasakatuparan natin ang mga sumusunod na layunin. Una, natutukoy ang konsepto at katangian ng gender at sex. Ikalawa, nauunawaan ang pagkakaiba ng sexual orientation at gender identity. At ikatlo, nailalahad ang kasaysayan ng LGBT sa Pilipinas. Kaya naman, inaanyayahan ko ang lahat na maupo na ng maayos, ihinto ang anumang ginagawa, makinig ng mabuti, at ihanda na ang kwaderno at panulat para sa pagtatala ng mahahalagang konseptong ituturo ng lesson videong ito. Handa na ba kayo? Simulan na natin ang pagtuklas sa konsepto ng kasarian. Konsepto ng kasarian. Bagamat kung isasalin sa wikang Filipino, parehong kasarian ang katumbas ng gender at sex. Subalit, kung susuriin naman natin ang tunay na kahulugan ng mga ito, mauunawaan nating ang dalawang salita ay may magkaibang kahulugan. Ayon sa World Health Organization noong 2014, ang sex ay tumutukoy sa biolohikal at pisyolohikal na katangian na nagtatakda ng pagkakaiba ng babae sa lalaki. Samantalang ang gender naman ay tumutukoy sa mga panlipunang gampanin, kilos at gawain na itinatakda ng lipunan para sa mga babae at lalaki. Sa makatuwid, ang sex ay tumutukoy sa pagiging lalaki o male at babae o female. Samantalang ang gender naman ay tumutukoy sa panlalaki o masculine at pambabae o feminine. Ang aspektong may kinalaman sa sex ay hindi mag-iiba paghambingin man ng mga lipunan. Subalit ang aspekto ng gender maaaring malaki ang pagkakaiba ng mga lipunan. Katangian ng sex. Ang mga babae ay nagkakaroon ng buwan ng dalaw o regla, samantalang ang mga lalaki ay hindi. Ang mga lalaki ay may testicles o bayag, samantalang ang mga babae naman ay wala nito. Katangian ng gender. Ang gender ay nagkakaiba-iba depende sa lipunan. Halimbawa, sa bansang Saudi Arabia, hindi pinahihintulutan ang mga kababaihan na magmaneho ng sasakyan. Ibig sabihin nito, ang pagmamaneho ng mga sasakyan ay para lamang sa mga kalalakihan. Sa makatwid, sa bansang nabanggit ay may umiiral na women driving ban o pagbabawal sa mga kababaihang magmaneho ng anumang uri ng sasakyan. Kaya naman, nang sinadyang gawin ito ni Aziza Al-Youssef na kilalang tagapagtaguyod ng kampanya laban sa pagbabawal sa kababaihan na magmaneho ng sasakyan, siya ay nakulong nang mahuling nagmamaneho kasama si Iman Al-Nafyan, na isa ring women's rights activist. Subalit nakalaya din naman ang dalawa matapos pumirma ng isang kasunduang nangangakong hindi na nila ito muli pang gagawin. Orientasyong sexual o sexual orientation. Ayon sa Galang Yogyakarta, ang orientasyong sexual o sexual orientation ay tumutukoy sa kakayahan ng isang tao na makaranas ng malalim na atraksyong apeksyonal, emosyonal, sexual at ng malalim na pakikipagrelasyon sa taong ang kasarian ay maaaring katulad ng sa kanya, iba sa kanya o sa kasariang higit pa sa isa.
Sa simpleng pakahulugan, ang salitang oryentasyong sexual ay tumutukoy sa iyong pagpili ng iyong makakatalik kung siya ay lalaki o babae o pareho. Ang oryentasyong sexual ay mauuri sa dalawa. Una ay ang heterosexual. Ito ang tawag sa mga taong nagkakanasang sexual sa miyembro ng kabilang kasarian. Halimbawa, mga lalaki na ang gustong makatalik ay babae. O kaya naman ay mga babae na gusto namang makatalik ay lalaki. Ang ikalawang uri naman ay ang homosexual. Ito ang tawag sa mga taong nagkakaroon ng sexual na pagnanasa sa mga taong nabibilang sa katulad ng kasarian. Halimbawa, mga lalaking mas gustong kapwa nila lalaki ang makatalik o kaya naman ay mga babaeng mas gustong kapwa nila babae ang kanilang maging sexual na kapareha. Bukod sa mga lalaki at babae, may tinatawag tayo sa kasalukuyan na lesbian, gay, bisexual at transgender o mas kilala bilang LGBT. Lesbian, sila ang mga babae na ang kilos at damdamin ay panlalaki, mga babaeng may pusong lalaki at umiibig sa kapwa babae. Sa ilang bahagi ng Pilipinas, tinatawag silang tibo o tomboy. Gay naman ang mga lalaking nakararamdam ng atraksyon sa kanilang kapwa lalaki. May ilang gay na nagdadamit at kumikilos na parang babae. Sa ilang bahagi ng Pilipinas, sila ang tinatawag na bakla, beki at bayot. Bisexual naman ang mga taong nakararamdam ng atraksyon sa dalawang kasarian. Pansexual naman ang tawag sa mga taong nakakaramdam ng atraksyon sa ibang tao anuman ang kanilang kasarian. Asexual naman ang tawag sa mga taong walang nararamdamang atraksyong sexual sa anumang kasarian. At transgender naman ang tawag sa mga taong nakararamdam na sila ay nabubuhay sa maling katawan. Ang kanilang pag-iisip at pangangatawan ay hindi raw magkatugma. Gender identity. Gender identity o pagkakakilanlang pangkasarian. Ito ay kinikilala bilang malalim na damdamin at personal na karanasang pangkasarian ng isang tao na maaaring nakatugma o hindi nakatugma sa sex niya nang siya ay ipanganak. Kabilang ang personal na pagtuturing niya sa sariling katawan na maaaring mauwi kung malayang pinipili sa pagbabago ng anyo o kung ano ang gagawin sa katawan sa pamamagitan ng pagpapaopera, gamot o iba pang paraan at iba pang ekspresyon ng kasarian kasama ng pananamit, pagsasalita at pagkilos. Kasaysayan ng LGBT sa Pilipinas. Sa pagtalakay ng kasaysayan ng LGBT sa Pilipinas, mababanggit ang mga babaylan noong ika-16 hanggang ika-17 siglo. Ang babaylan ay isang leader espiritual na may tungkuling panrelihiyon at maihahalin tulad sa mga sinaunang priestess at shaman. Ang salitang babaylan ay sinasabing tumutukoy sa babae. Mayroon ding lalaking babaylan. Halimbawa ay ang mga asog sa Visayas noong ika-17 siglo na hindi lamang nagbibihis babae, kundi nagbabalat kayo ring babae upang ang kanilang mga panalangin umano ay pakinggan ng mga espiritu. Ang mga lalaking ito gayunman ay hindi lamang nagsusuot ng kaugaliang kasuotan ng mga babae, ginagaya rin nila ang mismong kilos ng mga babae. Sila ay pinagkalooban ng panlipunang pagkilalang simboliko bilang tila babae. Ilan sa mga babaylang ito ay kasal sa lalaki kung saan sila ay may relasyong sexual. Habang sila ay tinatanggap at iginagalang sa lipunang prekolonyal, para sa mga Espanyol, ang mga babaylan ay hindi lamang nakalilito. Sila rin ay kinatatakutan dahil sa kanilang makapangyarihang posisyon.
Sa panahon ng mga Espanyol, ilan sa mga babaylang ito ay nag-iba ng gampanin dahil sa pagpapalaganap ng Kristyanismo. Mula noon, ang lipunang Pilipino ay higit sa lahat tahimik sa mga Pilipinong hindi tumatalima sa kumbensyonal na oryantasyong sexual at pagkakakilanlang pangkasarian. Dekada 60 ang pinaniniwalaang dekada kung kailan umusbong ang Philippine gay culture sa bansa. Sa panahong ito, maraming akda ang nailathala na tumatalakay sa homoseksualidad. Mababanggit ang mga akda nina Victor Gamboa, Henry Feenstra, Lee Sechtres, at Luis Flores. Sa Pilipinas, ang umiiral na mga konsepto tungkol sa LGBT ay mula sa magkasamang impluwensya ng international media at ng lokal na interpretasyon ng mga taong LGBT na nakaranas mga ibang bansa. Sa mga huling bahagi ng dekada 80 at unang bahagi ng dekada 90, maraming pagsulong ang inilunsad na naging daan sa pag-usbong ng kamalayan ng Pilipinong LGBT. Maibibigay na halimbawa nito ay ang paglabas ng Ladlad, isang antolohiya ng panulat ng mga Pilipinong miyembro ng gay community na inedit ni Danton Remoto at J. Neil Garcia noong 1993. Maidaragdag din ang sinulat ni Margarita Gosinco Holmes na A Different Love, Being a Gay Man in the Philippines noong 1994. Isang malaking yugto para sa lesbian activism sa Pilipinas ang naganap nang sumali ang di kilalang samahan ng Lesbian Collective sa Marcha ng International Women's Day noong Marso 1992. Ito ang kauna-unahang demonstrasyon na nilahukan ng isang organisadong sektor ng LGBT sa Pilipinas. Ang dekada 90 ang pinaniniwala ang simula ng LGBT movement sa Pilipinas. Noong 1992, itinatag ang UP Babaylan, ang pinakamatandang organisasyon ng mga mag-aaral na LGBT sa UP. Sa parehong taon, itinatag din ang Metropolitan Community Church. At noong taong 1993 naman, itinatag ang Pro-Gay Philippines. May ilang kilalang lesbian organization din ang sumulpot katulad ng CLIC o Cannot Live in a Closet at LEAP o Lesbian Advocates Philippines. Ang unang partidong politikal na kumonsulta sa LGBT community ay ang partidong Akbayan Citizens Action Party. Ang konsultasyong ito ang nagbigay daan sa pagkakabuo ng unang LGBT lobby group, ang Lesbian and Gay Legislative Advocacy Network o LAGABLAB noong 1999. Noong Setyembre 21 taong 2003, itinatag ni Danton Remoto, profesor sa Ateneo de Manila University, ang politikal na partido na ang Ladlad. Sa simula, hindi pinayagan ng COMELEC ang Anladlad na tumakbo sa halalan 2010 dahil sa basihang emoralidad. Subalit, noong Abril 2010, ang partidong ito ay ganap ng pinayagan ng kataas-tasang hukuman ng Pilipinas na lumahok sa halalan. Noong 2004 naman ginanap sa Maynila ang ika-10 anibersaryo ng LGBT Pride sa Pilipinas bilang bahagi ng Gay Pride March. Ang pagdiriwang na ito ay dinaluhan ng mga individual na kinikilala ang sarili bilang bahagi ng pamayanan ng LGBT. Ito ang konsepto ng kasarian. Muli, ako si Mrs. A na nag-iiwan sa inyo ng isang magandang araw. Hanggang sa muli nating pagkikita, paalam!